Bakit mahalagang mahanap mo muna yung pinaka-why ng buhay mo? Kasi yun yung pagiging pinaka-gasolina mo patungo sa journey na gusto mo. So basically, ang magpapakulay ng journey mo ay yung process. Most people don't know their core, the why. Bakit mo kinuha yung course mo? Oh, yun lang. So, bakit mo kinuha yung course mo? Lahat kasi tayo dito, adoktrinahan ng mag-aral, makapasa, gumraduate, magkaroon ng trabaho, mag-work na, mag-invest sa insurance. Yan. At yun, pagka meron ka ng or naabot mo na yung years or yung decades na nagtatrabaho ka, pwede ka na mag-retire. Slow lane journey yun, which is karamihan sa atin. Right? Is yun yung kinukuha natin track. Yung slow lane journey. Paano kung sabihin ko ngayon na mayroon palang fast lane journey? Though, hindi siya ganun ka-common, hindi siya ganun advisable. You take too much risk for decades mo siyang ipa-pursue. 99% ng tao na sa paligid mo is hindi ka maiintindihan. Bakit? The way you process your journey, the way you analyze things. Basically, you go against the nature. You go against how the society or how the herds are doctrined. So, the way na nadoktrinahan tayo ay hindi din naman natin kasalanan. Hindi din naman kasalanan ng nakadoktrina sa atin. Akala na mas nakatatanda sa atin ay yung way nila noon ay pwede pa din gumana sa ngayon, which is mas safest route in order for that certain person para makapag-retire na. Kapag nakapag-retire na siya, or kapag ka nakapag-ipon na, tsaka pala mag-start ng business. Anong sabihin ko na sa kasabihan na kung yung 5 piso mo hindi mo palago, paano pa kaya yung 500, yung 5,000? Ano lang din siya. Pwede ka na mag-start ng business. O pwede ka mag-start ng though you think now, pwede mo siyang pagkakitaan. Or pwede ka makatulong sa iba. May ka-interlink ako ng problems. And kapag ka na-solve ko yun, thanks sa digital world, pwede ko siyang i-upload. And the way na may upload ko, pakita ng kaparehas ko, the way they think, the way they see the situation, the opportunity, ma-apply nila. And, oo nga, nag-make sense siya. Sabi nila, what if i-try ko nga? Okay? So ngayon, ang binibuild ko is yung one-person business. Pag sinabi natin one-person business, ikaw yun, as individual. You take control on yourself. You take the route of
going against the human nature. Kasi, ang tao, limitless talaga siya. There's the power in the mind ng isang tao. And kapag ikaw ang naglagay ng limit sa sarili mo, the way mo i-feed yung mind mo, hanggang doon ka lang talaga. So, napaka-pointless na iisipin mo na pang certain job ka lang na mayroon mga tao na kayang mag-multitasking. They can earn money, at the same time, they can control their lifestyle. Yun ngayon ang kailangan masagot. Okay? So, as ikaw, yung journey mo ay papunta sa how to solve your cash flow. And in order for you na makuha mo yung cash flow, kailangan mo i-feed yung mind mo in a healthy way, your soul. Okay? Hindi dapat wala ang soul. Paano mo siya internalize? Kasi siya ang magbibigay sa'yo ng purpose. So, sino yon? Yung creator mo, yung universe, si God, si God, whatsoever tama mo or mas applicable sa'yo itawag. And yung body mo. Pagka hindi mo na ilagay sa equilibrium, yung tatlong yun, hindi mo siya nailagay sa gitna, and may sumaltik na isa doon, may feel ka. So, kailangan mo tuloy i-sacrifice yung dalawa doon in order para makahabol yung isa. Kailangan mo siyang ipunta sa center. Yung soul mo ang magdidikta or magpipigay sa'yo ng purpose mo. Ang man ay kinreate para mag-create. So, ang man ay nandyan para mag-solve. So, hindi mo kaya isolve the other problems around you. Kung yung sarili mong problem ay hindi mo pa ma-solve, start with the basic. Pagising mo, ano ba ginagawa mo? Fix your own bed before fixing the world. Okay? Yun yung naka-imprint sa akin. So, you can't judge basically agad-agad. Yung nasa surrounding mo, kapag ka hindi mo pa na inaayos yung shit mo, basically yung buhay mo. Okay. Start with your discipline. Start with your habit. Yung mind mo, ano bang finifeed mo sa mind mo? The way you interact to others, paano ka ba mag-interact sa iba? Kasi reflection yan ng sarili mo. Ikaw ba yung tao na light ng light? Yan. Chismis. Yan. Ikaw ba yan? So, check yourself. Okay? Kailangan i-turn niya into healthy. Sabi nga, mas masarap gawin ang mali kaysa tama. So, konti lang talaga ang gagawa ng tama. Bakit? Kasi mahirap. Mahirap kasi hindi naayos ang foundation. Pero, kapag naayos mo ang foundation or inaayos mo ang foundation, it all falls down into places. Okay? Yung opportunities, bigla na lang magle-lay down sa harapan mo eh. And then, hanggang na lang. Doon papasok yung gratitude.
eh,